Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pag-aalaga sa ating mga minamahal na nakatatanda. Maaaring ikagulat ninyong malaman na ang maling paraan ng pag-init ng pagkain ay maaaring lihim na nakapipinsala sa inyong kalusugan, lalo na habang tayo ay nagkakaedad. Nang hindi ninyo namamalayan, maaari nitong sirain ang inyong panunaw, magpataas ng pamamaga sa katawan, at maging may epekto sa inyong memorya at balanse. Ang mga panganib na ito ay sinusuportahan ng mga pag-aaral na nailathala sa mga journal tulad ng American Journal of Clinical Nutrition na tumatalakay sa pangmatagalang epekto ng ilang partikular na pagkaing iniinit muli sa mga senior citizen. Ang pag-init ng tirang pagkain ay maaaring mukhang simpleng gawain, ngunit sa paggawa nito, maraming karaniwang pagkain ang nawawalan ng nutrisyon o nagiging mga compound na tahimik na nagpapahirap sa inyong puso, blood sugar, o mga kaso-kasuan, mga sistemang mahalaga sa pagpapanatili ng inyong lakas at kalayaan pagkatapos ng edad 65. Sa artikulong ito, ipapaliwanag ko kung aling mga pagkain ang hindi dapat initin ng mga senior at kung alin naman ang kapag wastong ininit ay nagiging mas masustansya pa. At kung sasamahan ninyo ako hanggang sa dulo, ibubunyag ko ang isang karaniwang pagkain na maaaring unti-unting sumisira sa inyong kalusugan sa bawat subo. Magsimula tayo sa pagtalakay sa mga pagkaing dapat ninyong initing muli dahil kapag inihanda ng tama, maaari nilang mapabuti ang inyong pang-araw-araw na pagkilos, enerhiya at memorya. Bago tayo magsimula, kung hindi pa po ninyo nagagawa, inaanyayahan ko kayong i-click ang subscribe button at i-activate ang bell para hindi ninyo makaligtaan ang anumang payong pangkalusugan na inihanda ko para sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pakitype ang numero 1 sa mga komento. Kung hindi naman paki-input ang 0 para malaman ko kung paano ko pa mapapabuti ang aking mga material para sa inyo. Upang makuha ang pinakamaraming sustansya, dapat initin ng mga senior ang tatlong pagkaing ito. Una, oatmeal. Ang oatmeal, isang mainit na yakap para sa tiyan at isipan. Para sa mga senior na papalapit sa kanilang mga ginintuang taon, ang mga umaga ay madalas na may tahimik na kapangyarihan, isang pagkakataon para magsimulang muli ng dahan-dahan at may layunin. Isa sa mga pagkaing pinakamahusay na kumakatawan sa diwang iyon ay isang tasa ng mainit na oats. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang pag-init muli ng oatmeal ay maaaring magpalakas pa ng mga benepisyo nito sa halip na bawasan ang mga ito, lalo na para sa mga nagkakaedad na katawan na nangangailangan ng nutrisyon na walang stress. Isang natatanging pagbabago ang nagaganap kapag ang oats ay niluto at pagkatapos ay pinalamig. Ang mga starch nito ay nagsisimulang sumailalim sa mga pagbabago sa istruktura na lumilikha ng isang uri ng carbohydrate na kilala bilang resistant starch na mahirap matunaw sa ating small intestine. Kapag ininit muli, ang mga resistant starch na ito ay nananatiling buo at nagpapatuloy na magsilbing pagkain para sa mga mabubuting bakterya sa ating bituka. Pinapalakas nito ang panunaw, pinapabuti ang kontrol sa blood sugar at binabawasan
ang pamamaga sa buong katawan. Higit pa ito sa agham. Para sa mga taong higit sa kisamindi, ito ay lubhang praktikal. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga antas ng blood sugar ay nagiging mas pabago-bago at ang panunaw ay madalas na bumabagal. Ang ininit na oatmeal ay nagbibigay ng isang pare-pareho at mababang glycemic na mapagkukunan ng enerhiya na nagpapatatag ng mood at focus at pinapanatili kayong busog ng mas matagal sa pamamagitan ng dahan-dahang paglabas ng enerhiya sa halip na biglaan. Gayunpaman, mas malalim pa ang mga benepisyo. Ang beta-glucan, isang soluble fiber na matatagpuan sa oatmeal, ay kilala sa pagpapababa ng LDL o bad cholesterol na sumusuporta sa kalusugan ng puso. Para sa mga nakatatanda na nasa panganib para sa mga problema sa puso, ang maliit na pang-araw-araw na gawaing ito ay nagiging isang tahimik na pagkilos ng pag-iwas. Bukod pa rito, ang oatmeal ay likas na banayad, magaan sa tiyan at madaling i-customize, hindi tulad ng maraming pagkaing pang-agahan na puno ng mga idinagdag na asukal o saturated fats. Ang pagdaragdag ng sariwang blueberries, tinadtad na walnuts o isang kurot ng cinnamon ay hindi lamang nagpapaganda sa lasa, kundi nagdaragdag din ng malalakas na antioxidants, ang natural na panlaban ng katawan laban sa pagtanda ng mga selula. Sa mas sentimental na paraan, ang init ng ininit na oats ay nagbibigay din ng kapanatagan. Ito ay pamilyar, madaling unawain at nagbibigay ng katatagan. Sa matalinghagang salita, ito ay higit pa sa pagkain lamang. Sa mga malamig na umaga o kapag pakiramdam ninyo ay nanghihina, ito ay isang mapag-arugang paalala na kahit ang maliliit na gawain ay maaaring lumikha ng isang mas malusog na araw at isang mas malusog na buhay. At ito ay isang magandang kilos ng paggalang sa sarili. Ngunit karamihan sa mga tao ay hindi iniisip ito. Hindi maraming mainit na pagkain ang nag-aalok ng ganitong mga gantimpala, ngunit ang oatmeal ay nagpapalakas mula sa loob. Ang ilan ay maaaring mukhang nakakaginhawa, ngunit kapag ininit muli, maaari silang maging lihim na mapanganib na nagdudulot ng mga problema na higit pa sa panunaw. Maaari silang magkaroon ng epekto sa inyong pangmatagalang sigla, kasukasuan at mga nerbiyos. Ano ang susunod na pinakamahusay na pagkain na dapat initin muli? Isang pagkain na sa bawat subo ay muling nagpapatibay ng inyong mga buto at nagpapalakas ng inyong immune system. Posible na ang sagot ay kumukulo na sa inyong refrigerator, naghihintay lamang na mabago at maging isang bagay na makabuluhan at nagpapanumbalik ng lakas. Kung kayo po ay nanonood pa rin at nakikitang kapaki-pakinabang ang mga kaalamang ito, mangyaring ipaalam sa akin sa unang komento sa ibaba. Ngayon, talakayin natin ang puntong numero 2. Pangalawa, sopas ng gulay, isang banayad na lunas para sa kaluluwa, kasukasuan at resistensya. Sa mga tahimik na oras ng hapon, kapag ang katawan ay nagsisimulang maramdaman ang bigat ng mga taon at ang liwanag ay lumalambot sa mga bintana, ang isang mainit na mangkok ng sopas ng gulay ay may malalim na epekto sa pagpapanumbalik. Hindi lamang ito comfort food. Ito ay ang karunungan ng mga ninuno na isinalin sa isang mangkok. Bukod dito, ang pag-init muli ng sopas ng gulay
ay higit pa sa isang praktikal na pagpipilian para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga dumadaan sa mga komplikasyon ng pagtanda ng katawan. Ito ay isang proseso ng pagpuno ng mahahalagang sustansya na unti-unting lumalakas at yumayaman. Ang isang gawang bahay na sopas ng gulay ay nagiging mas siksik sa nutrisyon sa susunod na araw, hindi tulad ng maraming processed na pagkain. Bakit? Dahil ang mga cell wall ng matitibay na gulay tulad ng kamote carrots, celery sibuyas at mga madahong gulay ay nagsisimulang masira kapag dahan-dahan silang pinakuluan at pagkatapos ay pinapahinga. Naglalabas ito ng mga mineral at mga compound ng halaman na hindi ganap na nakuha noong unang proseso ng pagluluto. Ang sopas ay nagiging isang konsentradong pinagmumulan ng antioxidants, phytonutrients, at hydration. Kapag ito ay ininit muli, lahat ng tatlong ito ay partikular na mahalaga para sa mga nakatatanda. Ang paghina ng immune system na may kaugnayan sa edad ay ginagawang mas madaling kapitan ang katawan sa paninigas ng kasu-kasuan mga impeksyon sa paghinga at pamamaga. Gayunpaman, ang isang mahusay na ininit na sopas ng gulay ay nagsisilbing isang nakapapawing pagod na depensa, lalo na kung ito ay pinahusay na may parsley, luyang dilaw, turmeric o bawang, habang ang mga anti-inflammatory substance ay nagsisimula sa kanilang banayad na proseso ng pagpapaginhawa sa katawan mula sa loob. Ang init ay nagtataguyod ng sirkulasyon, unti-unting nagbubukas ng mga daluyan ng dugo at nagpapaginhawa sa mga malamig na paa at kamay. Para sa mga taong nahihirapang kumain, isang karaniwang problema sa mga nakatatanda, lalo na sa mga araw na ang pagkain ay tila isang abala, ang sopas ay isang madaling lapitan at madaling tunawin na pagkain na hindi nakaka-overwhelm sa mga pandama. Ang banayad na consistency at init nito ay nagbibigay ng nutrisyon nang hindi nangangailangan ng pagsisikap na sumusuporta sa pagpapanatili ng lakas, hydration at paggamit ng sustansya. Dapat ding isaalang-alang ang emosyonal na sustansya. Maingat na inihanda at may layuning ininit ang isang kaldero ng sopas ay nagpapaalala ng mga kusina noong unang panahon, mga salo-salo ng pamilya at mas simpleng mga araw kung kailan ang pagkain ay higit pa sa panggatong. Bawat kutsara ay kumakatawan sa isang pagbabalik sa isang bagay na komportable at pamilyar, isang sandali ang layo mula sa magulong mundo upang alagaan ang sarili sa pinakapangunahing paraan. Bukod pa rito, ang sopas ay nagbibigay ng paraan upang isama ang mga halamang gamot at mga gulay na mayaman sa mineral nang hindi gumagamit ng matatapang na pampalasa o mabibigat na taba na kapaki-pakinabang para sa sinumang may mataas na presyon ng dugo, arthritis o mahinang panunaw. Ito ay isang uri ng pagkain na mabait, mainit at mapagpatawad at umaangkop sa nagbabagong pangangailangan ng katawan. Ngunit paano kung sabihin namin sa iyo na kapag wastong ininit ang karaniwang butil sa tabi ng iyong mangkok ng sopas ay maaaring lihim na ang nagpapatibay sa iyong mga buto at nagpapalakas sa iyong puso. Kapag wastong ininit ang sumusunod na pagkain na napakaraming senior ang binabalewala, ay maaaring maging iyong pinakamalakas na kapanalig sa laban kontra sa kahinaan. Pangatlo, brown rice
isang simpleng pundasyon para sa mahabang buhay, kalusugan ng puso at lakas. Mayroong isang tiyak na karunungan sa mga simpleng pagkain, nakakapagpakalma, nagbibigay ng katatagan at hindi sumusuko. Kabilang sa mga ito, ang brown rice ay mapagkumbaba at madalas na hindi pinapansin pabor sa mas makukulay na pagkain. Gayunpaman, kapag dahan-dahang ininit muli ang hamak na butil na ito, ay maaaring magbigay sa mga senior ng isang bagay na mas makabuluhan kaysa sa lasa lamang. Ang mabagal na nasusunog na lakas katatagan at istruktura nito ay sumusuporta sa bawat hakbang, bawat tibok ng puso at bawat sandali ng kalayaan. Ang brown rice, hindi tulad ng puting bigas, ay nagpapanatili ng mga layer ng bran at germ na mga likas na pinagmumulan ng fiber, B vitamins, magnesium at selenium, mga sustansyang lubhang kailangan ng tumatandang katawan. Tulad ng oatmeal, ang brown rice ay nagkakaroon ng resistant starch kapag ito ay niluto at pagkatapos ay pinalamig. Gayunpaman, ang kagandahan ay nasa kung ano ang sumusunod. Ang wastong pag-init muli ng pagkain, alinman sa pamamagitan ng dahan-dahang pag-steam nito o pag-init nito na may kaunting tubig, ay ginagawang madaling tunawin ang mga komplikadong carbs na ito at unti-unting naglalabas ng enerhiya nang hindi pinapagod ang pancreas o pinapataas ang mga antas ng blood sugar. Ito ay isang mahalagang detalye para sa mga nakatatanda na namamahala sa sakit sa puso, type 2 diabetes o mabagal na panunaw. Ang ininit na brown rice ay nakakatulong na mapanatili ang pare-parehong antas ng enerhiya sa buong araw, na iniiwasan ang mga biglaang paghina at pagkapagod na madalas na nagnanakaw ng kagalakan sa pang-araw-araw na gawain. Bukod pa rito, nakakatulong ito sa gut microbiota sa pamamagitan na pagpapakain sa mabubuting bakterya na kumukontrol sa pamamaga mood at resistensya. Ang magnesium na sagana sa brown rice at madalas na nababawasan sa mga matatanda ay mahalaga para sa paggana ng nerbiyos, regulasyon ng presyon ng dugo at pagre-relax ng kalamnan. Ito ay partikular na mahalaga sa gabi kapag ang pagkabalisa at mga pulikat sa binti ay maaaring makagambala sa pagtulog. Sa bawat mainit na subo, ang ininit na kanin ay nagiging higit pa sa isang pagkain lamang. Ito ay nagiging isang paraan ng panloob na pagpapalakas, pagpapakalma at pagpapatatag sa tumatandang katawan. At nariyan din ang sentimental na halaga ng kanin, ang kaugnayan nito sa ginhawa mga salo-salo ng pamilya at ang amoy ng tahanan. Ang pag-init ng tirang kanin ay hindi lamang dahil sa kaginhawahan. Ito ay isang pagbabalik sa isang nakagawian, isang maliit na kilos ng kabaitan na nagpapabatid sa katawan na ito ay inaalagaan pa rin, malakas at umuunlad. Ang pinakamagandang bahagi ay madaling nababagay ang brown rice sa kusina ng mga senior. Para sa isang masustansya, madaling tunawin at lubos na kasiyasiyang pagkain, ihalo ito sa lentils, malalambot na gulay o isang patak ng olive oil. Ito ay nagiging isang maaasahan at madaling iakma na pangunahing pagkain para sa mga taong nahihirapan sa komplikadong paghahanda ng pagkain, nagsisilbing literal at matalinghagang pundasyon para sa mabuting pagtanda. Habang ang brown rice ay unti-unting nagpapataas ng ating antas ng enerhiya, hindi lahat ng iniinit na pagkain
ay may parehong epekto. Sa katunayan, ang ilang mga paboritong pagkain ay maaaring maging sanhi ng pinsala sa mismong mga organo na dati nilang pinagiginhawa kapag ininit muli. Paano kung ang pagkaing ilalagay mo sa microwave sa susunod ay lihim na sumisira sa iyong mga nerbiyos, puso at marahil pati na rin sa iyong memorya? Ang malalaman mo ay maaaring permanenteng magbago ng iyong pananaw sa mga tirang pagkain. Narito ang 3 pagkain na hindi dapat initin ng mga senior. Una, lutong kabute, ang nakatagong banta sa ilalim ng ibabaw. Ang mga kabute ay isang masustansya at makalupang pagkain na nag-uugnay sa atin sa kalikasan sa isang bagay na sinauna at nakaugat. Dahil mababa sa taba, mataas sa antioxidants at magaan sa tiyan, kapag sariwang inihanda ang mga kabute, ay tila isang malusog na pagpipilian sa maraming senior. Gayunpaman, mayroong isang hindi gaanong kilalang katotohanan na nakatago sa ilalim ng kanilang malambot na texture. Ang pag-init muli ng lutong kabute ay maaaring lihim na sumira sa isang masustansyang hapunan, lalo na habang ang katawan ay nagiging mas maselan sa pagtanda. Ang mga komplikadong protina at amino acid na matatagpuan sa mga kabute ay kapaki-pakinabang kapag sariwa, ngunit sensitibo rin at madaling magbago kapag nainitan. Sa unang pagluluto ng mga kabute, nagbabago ang istruktura ng mga protinang ito na nagpapadali sa panunaw. Gayunpaman, kapag pinalamig at pagkatapos ay ininit muli, ang parehong mga protina ay maaaring sumailalim sa isang pangalawang estado ng denaturing na nagbabago sa mga sangkap na maaaring hindi na kayang hawakan ng maayos ng katawan. Maaaring hindi ito mapansin ng isang mas batang tao. Gayunpaman, maaari itong magdulot ng discomfort, pamamaga ng tiyan, at maging pagduduwal sa mga matatanda na mas mataas ang sensitivity ng bituka at mas mababa ang kanilang mga digestive enzyme. Ang tunay na banta ay ang hindi natin agad nararamdaman. Ang mga bakterya tulad ng Clostridium botulinum o Listeria ay maaaring tahimik na dumami sa mga kabute na ginisa sa mantikilya o langis at pagkatapos ay iniwan sa temperatura ng silid sa loob ng mahabang panahon. Kung hindi maayos na naimbak o ininit sa mababang temperatura, ang pinsalang dulot ng mga bakteryang ito ay maaaring magsimula ng tahimik na ginugulo ang digestive tract o kahit na sinasaktan ang nervous system sa mga sensitibong nakatatanda. Hindi sila karaniwang nagpapakita ng malinaw na sintomas kaagad. Maaaring hindi ka makaranas ng discomfort o sakit kaagad bilang resulta ng tila maliit na pagkakamaling ito. Ngunit ito ay naiipon. Maaari itong magpakita bilang patuloy na pagkapagod, paulit-ulit, na hindi pagkatunaw ng pagkain o isang hapon na puno ng discomfort sa halip na katahimikan. Sa isang punto sa buhay, kung kailan mahalaga ang bawat onsa ng lakas, maaari pa itong magpakita bilang isang huminang tugon ng immune system. Bukod dito, kapag ang mga kabute ay ininit, isang malaking bahagi ng kanilang masustansyang nilalaman ang nawawala. Ang mga antioxidant na dating sumusuporta sa iyong immune system ay nasisira na nagbibigay ng kaunting proteksyon laban sa oxidative stress,
at pamamaga na hindi maiiwasang tumaas sa edad. Ang pagkain na natitira sa iyo ay pamilyar ang lasa, ngunit hindi na nito natutugunan ang iyong mga pangangailangan. Maaaring mukhang isang hindi nakakapinsalang gawain ang pag-init ng mga kabute, lalo na sa isang lipunan na nagpupuri sa kaginhawahan. Gayunpaman, ito ay isang ugali na sulit na itigil para sa mga senior na nakatuon sa pagpapanatili ng kanilang pagkilos, memorya at kalusugan. Sa halip na maging isang tirang pagkain na nakatambak sa kalan o sa microwave, nang matagal hayaan ang mga kabute na maging isang regalo na ninanamnam kapag nasa kanilang pinakamahusay na estado. Ngunit paano naman ang isa pang sikat na paborito sa kusina, isang bagay na matingkad, malutong at madalas na itinuturing na hindi nakakapinsala? Paano kung ang isang tila inosenteng pagkain ay tahimik na nagdudulot ng pamamaga sa kasukasuan at sumisira sa katatagan ng iyong mga hakbang? Maaaring mabigla ka sa sagot. Kung kayo po ay nanonood pa rin at nakikitang kapaki-pakinabang ang mga kaalamang ito, mangyaring ipaalam sa akin sa unang komento sa ibaba. Ngayon, talakayin natin ang puntong numero 2. Pangalawa, itlog, ang banayad na pagbabago mula sa pagkain patungo sa pinsala. Maraming tao ang naniniwala na ang mga itlog ay kabilang sa mga pinakamasustansya at kumpletong pagkain na magagamit. Sumisimbolo sila sa pagiging simple, pagkakaisa at kabuhayan, isang kilalang pangunahing pagkain sa hapagkainan mula sa mga naunang henerasyon. Nagbibigay ang mga itlog sa mga senior ng mataas na kalidad na protina at mahahalagang mineral tulad ng vitamin D at choline na mahalaga para sa matibay na buto at isang malusog na utak. Gayunpaman, mayroong isang hindi gaanong kilalang katotohanan. Dito ang mga itlog ay sumasailalim sa isang negatibong pagbabago sa kalikasan kapag sila ay ininit muli. Ang mga itlog ay ligtas, madaling tunawin at lubhang masustansya kapag inihanda sa unang pagkakataon. Gayunpaman, ang kanilang mga protina ay nagsisimulang magbago sa mga paraan na hindi palaging kapaki-pakinabang sa tumatandang sistema ng panunaw kapag sila ay lumamig at naimbak kahit na sa isang gabi lamang. Ang mga protina sa lutong itlog ay tumitigas at muling nag-aayos kapag sila ay ininit muli, lalo na sa isang microwave o mataas na init na kawali. Ginagawa nitong mas mahirap silang tunawin at pinatataas ang posibilidad na ang mga nakatatanda ay makaranas ng hindi pagkatunaw ng pagkain, pananakit o pamamaga ng tiyan. Ang mas nakakabahala ay ang pagbuo ng mga potensyal na mapanganib na kemikal. Ang pag-init muli ng mga itlog, lalo na ang mga pinirito o scrambled na may langis, ay maaaring maging sanhi ng pag-oxidize ng mga lipid at kolesterol na lumilikha ng mga compound na nagpapalala sa pinsala sa mga ugat at pamamaga. Ang mga banta na ito ay hindi lamang haka-haka. Ito ay mga katotohanang biolohikal, lalo na para sa mga nakatatanda na nakikipaglaban na sa sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo o labis na kolesterol. Maaaring hindi mo palaging babayaran ang presyo kaagad. Maaari itong isang mabigat na tiyan na nananatili sa buong araw, isang kabagalan na nagpapabagal sa iyong pagkilos o isang ulap sa isipan
na nagpapahirap sa iyong mag-isip ng malinaw. Ang pasanin ay naiipon sa paglipas ng panahon. Ang pagtaas ng kolesterol, mababang antas ng pamamaga, at isang huminang sistema ng panunaw ay lahat ng tahimik na bunga ng mabuting hangarin na pag-init muli ng mga itlog mula sa nakaraang araw. Ito ay isang maliit, tila hindi nakakapinsalang gawain, ngunit ang pag-init ng mga itlog ay isang hindi kinakailangang pasanin para sa isang katawan na nakamit na ang karapatan nito sa kahinahunan. Ang mga sustansya na dating nilayon upang palakasin ang iyong mga kalamnan at protektahan ang iyong utak ay maaaring sa halip ay kumilos laban sa iyo kung sila ay tratuhin ng walang pag-iingat pagkatapos maluto. May mga mas ligtas na paraan para matamasa ang mga itlog. Kainin sila habang sariwa pa, mahusay na inihanda. Kapag kinain ka agad, pagkatapos malaga o ma-poach, nagbibigay sila ng kamangha-manghang mga benepisyo sa kalusugan. Ngunit labanan ang tukso na ipagpaliban ang pagkain sa kanila. Ang tila kaginhawahan ay maaaring lihim na sumira sa iyong sigla. Gayunpaman, may iba pang mga comfort food na may hindi inaasahang kahihinatnan bukod sa mga itlog. Ang isa pang pagkain na marahil ang pinakasikat sa mga tahanan ay mas mapanganib na initin muli. Maaaring pakiramdam ito ay tulad ng isang lumang yakap, malambot, mainit at pamilyar. Gayunpaman, sa ilalim ng ginintuang panlabas nito ay isang metabolic trap na maaaring makapinsala sa kalinawan ng pag-iisip, magpabagal sa puso, at magpahina sa iyong mga binti. Bago ka kumuha ng isa pang kagat, gugustuhin mong malaman ang katotohanan. Pangatlo, puting patatas, ang ginhawa na tahimik na nagtataksil. Ang mga puting patatas ay nagbabalik ng masasayang alaala para sa maraming senior citizen, mga handaan sa pista, mga salo-salo sa katapusan ng linggo at mga hapunan ng pamilya kung saan ang mashed potatoes ay buong pagmamahal na inihahain. Sila ay komportable, kilala at masalimuot na nakaugnay sa ating kultura. Gayunpaman, ang pag-init muli ng mga puting patatas ay maaaring gawing isang tahimik na panganib, ang isang paboritong comfort food para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga sumusubok na protektahan ang kanilang puso, sirkulasyon at balanse. Ang mga sariwang lutong puting patatas ay mayroon ng mataas na glycemic index. Nangangahulugan ito na mabilis silang nagiging asukal na nagre-resulta sa biglaang pagtaas ng mga antas ng blood sugar. Gayunpaman, ang istruktura ng kanilang starch ay nagbabago kapag sila ay niluto, pinalamig, at pagkatapos ay ininit muli, lalo na sa mantikilya langis o cream. Ang pagbabagong ito ay maaaring magpalala sa insulin resistance at magdulot ng mga inflammatory reaction na nakakaapekto sa mga daluyan ng dugo, mga nerbiyos at maging sa utak. Ang mga senior ay partikular na nasa panganib dahil ang pagtanda ay natural na nagbabawas sa sensitivity ng katawan sa mga pagbabago sa blood sugar. Bilang karagdagan sa pag-ambag sa talamak na pamamaga na naiugnay sa lahat mula sa paninigas ng kasukasuan hanggang sa pagkawala ng pag-iisip, ang ininit na patatas ay maaaring magresulta sa pagkapagod pagkatapos kumain at pangingilig sa mga binti at paa. Nang hindi namamalayan, maraming mga senior din ang nagiinit muli ng mga recipe
na nakabatay sa patatas sa mga lalagyan ng plastic na hindi alam na ang mataas na init ay maaaring maglabas ng mga mapanganib na chemical tulad ng bisphenol A, BPA sa pagkain, mga sangkap na kilala na nakakagambala sa balanse ng hormon at kalusugan ng puso. Ang resulta, posible na ang isang tila hindi nakakapinsalang plato ng mga tirang pagkain ay nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan. Nagbabayad ka ng isang maliit ngunit makabuluhang presyo. Pagkatapos ng tanghalian, maaari kang makaramdam ng mas matinding pagkapagod, hindi na pagtatanto na ang ininit na patatas ang dahilan ng iyong pagbaba ng enerhiya. Maaari kang makaranas ng mas matinding pangingilig sa iyong mga paa o paninigas sa iyong mga tuhod at iugnay ito sa pagtanda ng hindi kinikilala ang tunay na sanhi sa iyong plato. Ang mga maliliit na pang-araw-araw na sandaling ito ay naiipon sa paglipas ng panahon na bawasang kontrol sa kalamnan, tumaas na presyon ng dugo, mahinang sirkulasyon, at isang naantalang paggaling mula sa sakit o trauma. Ang mas nakakalungkot ay ang katotohanan na ang mga puting patatas ay nagbibigay ng napakakaunting depensa. Wala silang mga antioxidant na maaaring kontrahin ang kanilang mga epekto, hindi tulad ng kamote o iba pang makukulay na ugat na gulay. Oo, binubusog nila ang tiyan, ngunit hindi nila pinapalakas ang katawan. Pinapaluguran nila ang dila habang lihim na pinapahirapan ang sistema na dapat ipagtanggol ng mga nakatatanda. Ang tradisyon at init ay magagandang bagay, ngunit habang tayo ay tumatanda, kailangan nating matutong makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng kaligtasan sa pagkain at emosyonal na kaginhawahan. Gumawa ng isang may kaalamang desisyon. Hayaan ang mga patatas na maging bahagi ng iyong kasaysayan sa halip na sa iyong kasalukuyang paggaling. Habang isinasaalang-alang natin ang mga banayad na banta na ito na nakatago sa ating mga tirang pagkain, ang mas malaking katotohanan na hindi lahat ng nasa refrigerator ay nararapat sa pangalawang pagkakataon ay nagiging malinaw na ngayon. Kaya paano makakagawa ang mga senior ng mas mahusay na mga pagpipilian sa pagkain upang mabawi ang kanilang mga pagkain, enerhiya at kalayaan? Ang solusyon ay nagsisimula sa maliliit, mapagmahal na pagkilos tungo sa kamalayan sa halip na takot. Bawat pagkain ay isang desisyon, respetuhin ang iyong kalusugan. Habang tayo ay tumatanda, ang mga desisyon na ginagawa natin sa hapagkainan ay nagiging mas mahalaga. Ang pag-init ng pagkain ay maaaring mukhang isang simpleng pang-araw-araw na gawain, ngunit para sa mga senior, maaari nitong lihim na maimpluwensyahan ang ating kalayaan, sigla at kalusugan. Ang pag-unawa kung aling mga pagkain ang hindi dapat initin at kung alin kapag wastong ininit ay maaaring suportahan ang iyong kalusugan ay higit pa sa simpleng gabay sa pandiyeta. Ito ay isang paraan upang parangalan ang sarili. Sa katotohanan, ang malusog na pagtanda ay hindi nangangailangan ng malalaki at mahihirap na pagbabago. Nagmumula ito sa maliliit, regular na mga pagpipilian tulad ng kung paano natin tinatrato ang ating mga tirang pagkain, kung paano natin iginagalang ang ating sistema ng panunaw, at kung paano natin
pinoprotektahan ang kalusugan ng ating puso, utak at mga binti sa bawat pagkain. Ang pag-init muli ng masusustansyang pagkain tulad ng brown rice, mainit na lugaw o masaganang sopas ay higit pa sa pagpapakabusog sa iyong gutom. Nagpapadala ito ng mensahe sa iyong katawan na nagmamalasakit ka pa rin at pinapahalagahan ang buhay. Bukod pa rito, mas lumalapit ka sa kalayaan kapag isinusuko mo ang masasamang gawi tulad ng pag-init muli ng mga puting patatas, itlog o kabute, kalayaan mula sa pagkapagod, discomfort at mga maiiwasang problemang pangkalusugan na madalas na nagnanakaw ng kagalakan sa mga huling taon. Ang kaginhawahan ay maaaring may bahagya, ngunit pangmatagalang halaga, ngunit ang kamalayan ay may mas malaking benepisyo, mas matatag na mga hakbang, mas mahusay na panunaw, mas malinaw na pag-iisip, at marahil ang pinakamahalaga, isang pakiramdam ng kontrol sa iyong sariling kalusugan, anuman ang edad. Kaya tandaan na hindi lahat ng nasa iyong plato ay nararapat sa pangalawang pagkakataon. Kapag binuksan mo ang iyong refrigerator bukas, piliin ang mga bagay na magpapalusog sa iyo, mag-init ng may layunin, at ipagdiwang ang yugtong ito ng buhay na may tahimik na kapangyarihan na nagmumula sa kaalaman, hindi sa kapritsyo. Dahil sa huli, ang bawat mainit na pagkain ay higit pa sa isang comfort food. Ito ay isang desisyon na protektahan ang iyong hinaharap, isang kagat sa isang pagkakataon. Bilang inyong doktor, narito ang isang mahalagang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Ang pag-aalaga sa sarili sa ating pagtanda ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang pagpapakita ng karunungan. Ito ang pagkilala na ang katawan na naglingkod sa atin ng napakatagal ay nararapat sa pinakamabuting pangangalaga at paggalang. Bawat desisyon na pabor sa ating kalusugan ay isang boto para sa mas maraming araw na puno ng lakas, kalinawan at kagalakan kasama ang ating mga mahal sa buhay. Ang layunin ng mga araling ito ay hikayatin kayong mamuhay ng lubusan at totoo. Ngayon, ikagagalak kong marinig mula sa inyo. Mag-isip po tayo sandali at ibahagi sa mga komento ang isang bagay na natutunan ninyo na nais ninyong isabuhay. Sa landas na ito ng pagtanggap sa mga katotohanan ito, tulungan natin ang isa't isa. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may numerong 1. Kung hindi naman, huwag mag-atubiling gamitin ang 0 sa inyong komento. Ang inyong mga opinyon ay napakahalaga sa amin. Para sa mas marami pang video na tulad nito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like at ibahagi ang ating mga video sa inyong mga kamag-anak at kaibigan. Maraming salamat po sa panonood at hangad ko ang isang buhay na nabubuhay ayon sa inyong nais puno ng lakas at kaligayahan.